Magandang araw mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So nandito nga tayo sa San Antonio, Quezon at meron tayong sinet up na hybrid system pero on-grid ang function nito. At ituturo ko kung paano ito mag-operate. So itong inverter nito ay 8 kilowatts ang capacity niyan. So yan ang rate. At supposed to be maglalagay ng battery pero hindi pa sa ngayon. Kaya merong space dyan para if in case ready na si client maglagay ng battery. So ito yung mga controls niya. Ayan, AC sides. At ito may kita nyo, dalawang MCB yan na DC at dalawang SPD na nakaparallel. So ito naman ay para sa AC. Ibig sabihin, yan yung nakakonect sa grid. Okay. Ang konsepto nitong farm na pinuntahan namin ay may kanya-kanyang cabin. At sa kanya-kanyang cabins, meron ding kanya-kanyang mga appliances na pinapaandar. At isa sa mga appliances na yun, nakikita nga natin, itong 2.5 horsepower na air condition unit pero split type yan at DC inverter. Kaya medyo kayang-kaya niyan dun sa startup at masasabi natin na matipid. So hapon na ngayon at 4:37 na ang oras pero titingnan natin kung ito ay makaka-harvest pa rin ng kahit papano dahil paghapon na talagang mahinang-mahina na yan. At nung ating kinandak yung power up nito ay itong on and off switch or inverter switch ay hindi na kailangan na i-push para ma-on, pero itong PV switch ito kailangan naka-on yan. So yan, nai-on na natin at papakita ko sa inyo yung harvest niya sa ngayon na medyo hapon na. At yan nga, ulitin natin, part ng safe mode process yan na hindi dapat ino-on yon. So all connected at nakataas na rin yung mga breakers natin. So tingnan natin ang harvest. So meron siyang kinukuha sa grid kasi mataas yung load niya. So makikita nyo nakanobat ang setting natin sa battery settings. Kasi nga wala tayong battery. Pero yung activate battery na yan ay kailangan i-uncheck natin yan. Kasi matitrigger yung battery, hahanapin niya yung battery. So magkukos ng error yan at F56 ang lalabas na ibig sabihin ay lobat. So wala na tayong gagawin dyan sa battery capacity kasi wala naman tayong battery dyan. Sa charge, ganun din, hindi na natin kailangan pang ayusin yan. As mentioned, wala tayong battery. So kailangan lang natin dyan may set yung no-bat para ibig sabihin yan ay mag-on-grid function. So yan nga, tinanggal na natin yung activate battery kasi lahat ng related sa battery dapat hindi na pinapakialaman. Ibig sabihin ay kung naka-check yon dapat i-untick yon. At para hindi kabahan ang client dahil pagka nag-error, nag-a-alarm, punta tayo sa basic settings at tanggalin natin yung beep sound. So at least wala na yung beep sound. So kung lalabas man yung F56, ayun, wala tayong problema. So punta tayo sa system work mode. Ayan, zero export to CT ang kailangan setting natin dyan. At ayan, makikita ninyo walang solar cell kasi hindi naman tayo naka-net metering dahil para lang sa pagbebenta ng power yan sa distribution utility. At hindi natin magagamit yung export to load kasi wala naman tayong battery. Okay? So makikita nyo mayroong kuha sa Meralco dahil mataas yung kanyang load, insufficient na yung solar panel para i-power up yung mga load niyan or consumption sa loob ng kabina. So mababa na talaga ang harvest. Ayan, at alas 4 pasado na. So itong blue color na day, ibig sabihin normal ang function niyan. Kaya kung babalikan natin yung switch kanina sa gilid, ay off lang yun. So ibig sabihin wala na siyang kinalaman. So ang effect kasi nun, pagka naka-on yun, ay lalabas na maghahanap ng battery yung inverter. So makikita natin dito ay merong harvest na 395 watts. So 431 na rin dito.
At yung mga settings natin ay kailangan maset. So yan, balikan natin, nasa 390, bumababa 389, no. So hindi na talaga kayang mapaandar pa kung solo lang, ano, galing sa solar panel yung mga nakaandar niya na appliances. Kaya makikita nyo naka-green doon sa may grid kanina, o yung sa part ng Meralco, dahil iyon ang distribution utility dito sa area. Kaya meron siyang support galing sa grid. So dalawa yung strings natin dito, ibig sabihin dalawang array yan, no? PB1 tsaka PB2. So magkaibang arrays ng solar panel, pero parehas lang na 500 watts bawat isa. So 16 pieces. At ayan nga, kailangan pang ma-activate yung kanyang Wi-Fi logger, kasi yung date niyan mismo ay hindi rin siya magsisynchronize. Kinakailangan natin itong Wi-Fi logger na mai-connect sa Wi-Fi. Ayan, para hindi tayo maiwan ng or mag-advance ang panahon, kasi 20,066 ang lumalabas yan once na hindi maitama yung kanyang connection. So yan, naka-cover yan, nasa likod ng kabina, at lalagyan pa yan ng mismong cover dito para at least hindi mabasa, at okay na okay yung kanyang ventilation. So dalawang magkasabay na 8 kilowatts ito, at ganun din ang ginawa natin dun sa isa. So dito ipa-power up na rin natin para matest natin, at parehas na walang battery yan, dahil later on magpapalagay ng battery ang ating client. So ito na yung inverter 2, kanya-kanyang kabina kasi yan, magkakalayo, at yan ang prepared ng client. Hindi na siya nagpa-parallel pa, at saka isa pang issue dyan, kung sakali magpa-parallel ay hindi pwede mangyari na makapag-parallel ka ng hybrid inverter na walang battery. So impossible talaga yan. Kaya since magkakalayo yung mga kabina, ay may kanya-kanyang mga inverter yan, at kanya-kanya din ang kontador niyan. So talagang iyon ang purposely ginawa ng client. Kaya maganda yung kanyang setup na ganyan, kasi magkakaroon ng kanya-kanyang monitoring, ano, na merong kontador. So ito halos ganoon na rin, i-set na rin natin yan, tatanggalin natin yung activate battery, no, kagaya ng ginawa natin doon, kasi lahat ng battery related, ulitin ko lang, ay hindi dapat yan ma-activate. So medyo mababa rin ang harvest nito, pero kahit papano yung galing sa solar panel ay meron siyang tulong galing sa Meralco. So meron siyang 134, no, para i-supply yung kanyang load doon sa another kabina. So makikita nyo yung voltage ng battery, mababa yan, dahil yan lang yung pupunta sa capacitor niya. So mga 11 volts lang yan, dahil hindi naman naka-on yung ating inverter switch. At same, naka no grid, at wala tayong gagalawin dyan sa capacity at saka charging and discharging. So ito, kailangan nating i-uncheck yan, kasi wala naman tayong generator, no. At since wala nga tayong battery, kaya itong mga to ay dapat hindi natin i-activate yan. At punta tayo sa system work mode. Ayan, naka 0 export to CT. Hindi tayo pwedeng mag solar cell, hindi naman tayo naka net metering, at tayo din na mag net metering na mayari. At ayun, naka load first pa rin yan. So ang kagandahan nito ay diretso na kung ano yung hinaharvest niya, ay yun na rin yung kanyang nilo-load dun sa bahay. So kung makikita nyo mababa yung harvest, at sasabihin oops, bakit hindi niya makuha yung full capacity? Yung kanyang harvest ay depende sa kanyang load. So pagka tinaasan mo yung load requirements niya, ay tataas din ang harvest. So ito yung time of use, wala yan. So related din sa battery yan, kaya hindi na natin kailangan pang i-activate yan. Once kasi na tinikmark natin yan, mag-a-activate yan. So may selection as to power, as to time. So
goods na ito. Ayan. At ganun din yung ating connection at naka-on na rin yung naka-activate na yung kanyang Wi-Fi. Kaya updated na rin yung date niyan, hindi na 20,066. So check lang natin kung naka-connect na siya. Ayan. So may 3 units na kasi siya rito. May existing na. So dapat makita natin dito sa online na itong kanyang hina-harvest although may 5 minutes na delay yan. So ayan na nga, sa ngayon ay tumaas ang load niya. So malaki din yung tulong sa grid, nasa 2 kilowatts at 1.27 yung production. So goods na to. At maghihintay na lang tayo sa pagbabalik kung magkakaroon si sir ng battery. So ayan, maganda yung bagong Wi-Fi logger ngayon kasi madali lang mai-connect once na may 2.4G ay kailangan mo lang ipasok yung password. So i-scan lang at okay na yan. So tingnan naman natin kung saan magpapakita yung mga pagsusumbong na gagawin nitong inverter mismo, kasi dito sa device information lahat ng errors diyan ay diyan makikita. Kung nakita natin kanina ay malinis, ibig sabihin wala tayong na-encounter na error. So yan nga. So balikan natin yung inverter 1 dun sa kabilang kabina. Magkakalayo talaga yan. Maganda itong kanya-kanyang pwesto na to. So ito nga, operational na yung mga appliances dyan sa loob for testing. At yung mga ibang kasabayan namin na nag-install dito ng inverter na aircon ay tuloy-tuloy din nagko-commissioning sila. Kaya balikan natin ito. Ayan, at dito pa lang makikita natin mare-recheck natin kung mataas yung kinukuha niya sa Meralco. Ayan, so ayun nga, mataas. Nasa 1.94. Ayan, 2.24 kasi yung load. Check lang natin yung inverter switch. Ayan, naka-off yan. Talagang naka-off pagka naka-grid tied function tayo. Dahil maghahanap ng battery yung ating inverter na yan. So mag-e-error yon yung F56 na sinasabi natin kanina. So puntahan naman natin yung pinakaunang inverter na setup dito. Merong 12 kilowatts na ang function niya ay on-grid pa rin, walang battery. At medyo malayo-layo ang lalakarin natin dito. So ito may separate kontador din or energy meter na medyo malayo din yung kanyang pwesto ng energy meter. So additional doon sa kanyang pina-power up na water pump ay mayroon siyang separate building para sa gym. So maraming mga equipment ang nandyan bukod pa ron sa air condition units na naka-install. Kaya malaki yung naging requirement niya dyan. At eto medyo mahaba-haba ang nilalakad natin dito kasi medyo malayo-layo talaga. So ito na yung kanyang gym, para sa separate lang talaga yan para sa kanyang pag-exercise. So may papansin nyo talagang medyo magkakalayo yung pwesto ng ating mga inverter at isolated ang connection yan. So dahil nga nung in-install natin yan ay hybrid pero on-grid ang function, hindi pwedeng maparallel yan at saka magkakaibang units except dun sa dalawa dahil ito 12 kilowatts na itong unit na ito. So i-check lang natin, papakita natin yung kanyang settings at nang makita ninyo na hindi naka-on yung kanyang inverter switch dahil hindi naman kinakailangan once na naka-on-grid function. So ito up and running. Ayan, makikita nyo DEA 12 kilowatts pero walang battery yan, So 3 strings naman yan. 3 strings ang ginawa dyan. At yan ay isang upgrade dahil may existing solar power dyan na GTI din dati pero maliit lang, nasa 3.6.
At nagamit pa rin namin yung kanyang solar panel na luma dyan para sa string 1 at nagdagdag na lang kami ng mga panels para sa string 2 and 3. Pero naka-ready na yan para malagyan ng battery. So ito na yung motor pump na pinapaandar niyan. Pagka napuno na yun, kasi nakadepende yan sa pressure eh. Kung bumaba na yung pressure, saka lang mag-andar. So ito yan ay gym na kung saan maraming mga equipment yan kasama na yung mga air condition unit. So yun lang, nakadesignate yan dyan para sa load niya. At mapapansin natin dyan kung tataas itong harvest, ibig sabihin meron siyang load. Pero yung kanyang grid, ayan, ay magdedepende kung kukulangin yung solar harvest ay tutulong yung grid. So yung battery, wala yon. At tingnan natin yung settings. Ayan, may kita nyo, hindi rin naka-activate yung battery at naka-no-bat. So lahat yan naka-no-bat dahil or no battery dahil on-grid function. So ang pinakamahalagang matandaan dyan, ano, yung placement ng CT sensor at saka yung itong switch na ito na dapat hindi na yan ino-on. At syempre yung time of use, ayan, pinakita natin yung time of use. So wala tayong dapat na i-activate sa time of use na yan. At diyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Usap ulit tayo sa sunod na video. Muli ang inyong ka-solar, si Solarens.